Breaking update. Grabe to, nakakagulat. Comelec na shock sa kilos Supreme Court. Garcia napahiya. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Tungkol ito sa desisyon ng Supreme Court na hindi pwedeng umupo yung mga second placer. Bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Siyempre, suportahan natin yan ang ating General na si General Macanas, ang The General's Viewpoint. Bisitahin nyo yan mga katunay para maging updated tayo sa mga vlogs ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Natalong eleksyon kung na-disqualify yung nanalo. So medyo naguguluhan ang Comelec. Kaya magpapile sila ng motion sa Supreme Court. So ito ang balita. Comelec to seek Supreme Court reconsideration on ruling to scrap second place rule. Published June 23 by Francis Orcio. The Commission on Election said Monday it was preparing to file a motion for reconsideration before the Supreme Court following its landmark decision to abandon the long-standing second-placer doctrine in election disputes. Comelec George Erwin Garcia said there was a need to clarify. So na nga, medyo naguguluhan ang Comelec. Clarify the implications of the High Court's ruling which affects how winning candidates with pending disqualification or cancellation of candidacy cases are replaced. The Supreme Court's decision affirms that even if the first placer is disqualified or their candidacy is cancelled, the second placer will not automatically be declared the winner and succession will apply instead. So dito sinasabi na kunwari ma-disqualify yung yung first placer, yung nanalo. 'Di ba? Yung nanalo. Tapos na disqualified siya, hindi pa pwedeng maupo yung second placer. O kasi maaaring ganyan, pwedeng mangyari 'yun O yung yung first placer parang samantalahin nila yung first placer na nanalo. 'Di ba? Tanggalin nila kung ayaw nila, tapos ang manok nila nasa nasa second placer. 'Yun ang mahirap doon. So ito ang sabi ng chairman Comelec. Gusto lang din namin ipahatid sa ating kataas-taasang hukuman yung mga implikasyon base sa umiiral naming mga rules, guidelines, and resolution patungkol sa mga kaso na meron tayo dito. Okay? Sabi pa niya, and therefore, kaya gusto namin po ng guidance. Dahil gusto namin po talagang final at iyon na po, abandon na yung doktrina. So merong nauna ng kaso, halos-hos. The decision overturns the precedent, yung nauna, precedent set by the Halusos versus Comelec case, which allowed the second placer to assume the post if the winner's candidacy was cancelled. So, ayan. Yun ang unang sinusunod, Halusos versus Comelec case. Garcia warned that major doctrinal shift could disrupt ongoing and future Comelec decisions, especially those involving disqualifications and cancellation of candidates. So, ang example dito is si Congressman-elect Joel Uy, nanalo siya sa 6th District ng Manila. Ngayon, cancelled yung kanyang certificate of candidacy dahil hindi daw siya natural born Filipino, naturalized Filipino daw siya. So, na-annul yung proclamation niya as representative ng 6th District. Kaya may resolusyon ang Comelec na ang uupo, ang nanalo ay si Congressman Abante. So, nagdiwang na ang kampo ng Abante. Papasalamat. Kawawa naman si Uy doon no? Kita mo na parang binoto siya ng tao tapos ganun lang yung naging kinahinatnan. 'Di ba? Ganun lang yung kinahinatnan na desisyon lang din pala nila yung masusunod. Kumbaga yung desisyon ng taong bayan na bumoto kay Uy is na isang tabi. Parang diyan ka na, 'di ba? Ikaw pala yung nanalo hindi ka mananalo. Isang tao lang o dalawang tao lang magdedesisyon, tanggal ka na diyan. Parang ganun lang, parang unfair
Parang nakakadismaya naman bumoto. 'Di ba? Ito na, inabutan ng, anong tawag dito, malas? I don't know, how do you call it? So, in limbo ngayon. Kaya walang kasiguruhan na uupo si Congressman Abante dahil sa ruling na ito ng Supreme Court. Ayun! Ayan. Buti na lang kamo merong Supreme Court. O ayan ha, meron palang ruling na ganon. O ayan, alinawan natin, kala natin yung Comelec ang may ruling. No? So talagang hindi pwede umupo yung second placer. O, 'di ba? Kasi 'di ba, mamaya pagmulan pa ng kung ano-anong kadayaan yung ganyan, 'di ba? 'Di ba kasi diyan magmumula yung problema niya, mas maganda na rin yung ganun. Oh. So, sino ang uupo kung sakaling mawala si Uy? O si Uy pa rin ba? O, ano mga katunay? Ano ba, si Uy pa rin o hindi siya? Kasi sinasabi dito na hindi na makakaupo yung second placer. Kumbaga, yung pagbubunyi nila na nanalo, parang, uy, bawi agad. Wala. Meron pala tayong patakaran na ganun. Bawal pala yung second placer. So, lungkot uli. Talagang hindi pumapabor yung pagkakataon, no? Okay. Sabi ni Garcia, kasi po, sinasabi po ng korte na silent ang batas, ang Republic Act 6646 or the Electoral Reform Law sa kung sino dapat ang upo kapag cancellation ng candidacy. Sabi po ng majority ng Korte Suprema, hindi naman yung second place ang ibinoto ng tao. Yun. So bakit natin bibigyan ng mandato? Correct. Tama. 'Di ba? Kaya nga siya naging second place kasi yun lang talaga yung nakuha niyang boto. 'Di ba? Parang napaka-unfair naman talaga doon sa taong matatanggal na nanalo, na hinalal ng tao kung mangyayari sa kanya na siya'y matanggal. 'Di ba? Kasi iisipin natin dito, ano ba nakakadismaya naman bumoto? Kahit pala ganong karami ang bumoto sa'yo, iilang tao lang ang magdedesisyon kung matatanggal ka o hindi. 'Di ba? Kaya nga tayo may butuhan. Ano pa silbi ng butuhan? 'Di ba? Ano pa silbi ng eleksyon? Bakit nagpapakapagod pa yung mga tao na pumila sa pagkahaba-habang pila at magpainit sa init ng araw, magdamag maghapon na nandoon para bumoto kung ganito lang din ang mangyayari? 'Di ba? Dapat hindi ganon kasi nagiging unfair, no? Nagiging unfair po iyan sa mga taong bumoboto. At lalong-lalo nang nagiging unfair yan doon sa taong hinalal ng mga tao. 'Di ba? Tsaka yung second placer na lang yan. Hindi naman katulad yan ng presidente o vice president na kapag kuwari na wala ang presidente, vice president ang papalit, pwedeng ganon. May kalakaran na ganon. Kaso nga lang ito is eleksyon. Hindi pwede yung ganon. 'Di ba? Pwedeng gamitin 'yan para samantalahin ang posisyon. 'Di ba? Yung sinasabi ko nga, kung ayaw nila yung nanalo, pwede nilang gawa ng hocus-pocus na ganun. 'Di ba? Kaya mas maganda na rin yung ganitong kalakaran. 'Di ba? Talo nga eh. So ang botohan ng kalagay dito, ang botohan ng mga maestrado, 8 ang in favor sa ruling na hindi uupo ang second placer, 5 ang dissenting o hindi pabor, and then 2 ang abstaining. So, majority Sino yung 5 doon? talaga. He said Comelec was evaluating how the decision could affect both local and national contests, particularly rulings that previously followed the second placer rule. Ito na nga, yung sinasabi ko, kawawa naman si Congressman pa ngayon dahil wala pang June 30. Congressman Benny Abante. I cannot just imagine yung tuwan-tuwa siya nung na-annul yung proclamation ng kanyang nakalaban. So ngayon, nung lumabas itong desisyon ng Supreme Court, wala na. Oo, talaga pag lumabas na talaga yung desisyon ng Supreme Court, wala na yan eh. Finish na eh, Supreme Court na yan eh. Pero yan ang kinagandaan sa Supreme Court, no? Nagiging patas sila. Nagiging patas yung desisyon nila. Kaya nagiging takbuhan sila eh kung may iaapila ka o ano, 'di ba? Kasi talagang sila na lang yung natatangi nating pag-asa kung tutuusin.
na pornada. Sabi pa naman niya, itutuloy daw niya ang Quadcom pag upo niya ulit sa Kongreso dahil na... Ay nako, itutuloy pa yung Quadcom. Ang ibig sabihin niyan, ipahinga mo na muna yung Quadcom, saka na muna yan. Baka sa 2028, swertihin ka. Ay hindi, sa susunod pa. Diba? Tama ba? Proclaim na siyang winner ng ano eh. So ano ngayon? So, ganyan talagang buhay. Walang kasiguruhan. Weather lang. I don't know kung ano rin ang mangyari doon sa, palagay ko hindi affected dito yung Duterte Party List Group. Paano yan yung tinatanong ko nga kanina? Paano yan? Tuloy-tuloy pa rin si Uy? Dahil siya yung nanalo, di ba? O kung hindi man siya magtutuloy, sino yung magtutuloy kung hindi pa pwede yung second placer? Paki-comment naman mga katunay. Siyempre, mas maganda yung nakikinig tayo eh. May yung mga komento nyo rin. Kaya hininga ko kayo ng komento. Siyempre, alam kong may mas dagdag kaalaman pa kayo mga katunay. Diba? Maganda yung sharing tayo ng kaalaman dito. Diba? Kaya lang kanila, certificate of registration ang na-cancel. Sayang, yung tatlong, ay nako, mga magagaling pa naman ng ano, PMAyer yung isa, PNP graduate yung isa, yung nominee nila. Ang kanling sana, may mga pambato tayo sa ano, panlaban sa lefties, ano, kailang grabe. I don't know kung nag-file naman nata ng kaso sa Supreme Court ang Duterte Youth Party List. So, tingnan na lang natin. But then, may hangganan ang lahat, sabi nga. Magtiis-tiis na lang muna ang Duterte Youth Party List kasi sandali na lang, 3 years na lang, 2028. Panahon nyo na rin na Ang reaction itong post ni Edwin Hamora. Sabi niya, breaking. Abante was not able to advance. So, hindi siya nakabante. Hindi nakabante. Because he's just second placer. This is not showtime that the first runner-up has entered to the next round. Ha 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 ha. That's why his princess daughter is frowning. No consolation prize. Ang saya. Just because you lost with feelings doesn't mean you get to win by technicality. Okay? Right? Kumbaga syempre wag naman sasama yung ni Congressman Abante, di ba? Kumbaga siguro sa tadhana ngayon kaya nagkaganyan. Kumbaga pahinga ka muna, di ba? Masyadong mainit eh. Masyado nang mainit ngayon ang politika eh. Yung bangayan sa politika ngayon eh. Di ba? Parang ika nga inaawat ka lang. Diba? Parang diyan ka muna, wag ka nang makisali. Bayaan mo na sila. 'Di ba? Doon ka muna sa bahay, diyan ka muna sa Gedli, 'di ba? Patahi-tahimik lang. Diba? Siyempre, tutuloy mo uli yung Quadcom. Pag natuloy yung Quadcom, ayan na naman tayo. 'Di ba? Para naman mapansin yung problema ng bansa natin kahit papaano mapag-usapan naman yung problema ng Pilipino. Di ba nagkakaroon na nga ng digmaan sa ibang bansa, BP Sara pa rin yung pinag-uusapan. Di ba mga Duterte pa din, hindi nagbabago issue. Bye. So, isinare ni Edwin Hamora ang post ng Batas PH. Sabi dito, Supreme Court strikes down second placer rule. Nako, matindi ito dahil desisyon ng Supreme Court. Basahin natin ha. The Supreme Court in Bank has abandoned the second placer rule as it held that there is no legal basis for proclaiming the second placer in elections when the winning local elective official is disqualified or ineligible. Instead, the rules on succession in cases of permanent vacancy as stipulated in the local government code shall be applied. Nabasa ko itong desisyong ito ng Supreme Court tungkol sa Maguindanao, Governor Alipax Magundadato, na kulang siya ng residency pagiging governor, ganun. Hindi ko na lang ma-summarize. Basta yon ang basihan ng in-bank decision na ito ng Supreme Court na yung second placer doon sa Maguindanao na election na hindi pwedeng uupo. So, wala daw legal basis. Ang masunod yung local government code. So, hindi ko na-research kung ano ba ang sinasabi sa... So, meaning, si Congressman Abante, siya man ang second placer.
na-disqualify si Congressman-elect Joel Oy sa citizenship issue. So, Sa citizenship pala siya nagka-problema. dahil sa desisyong ito ng Supreme Court, ay sorry na lang. Instead na umabante, lalong umatras. Magbasa lang tayo sa Kaya sinasabi ko kanina pahinga muna, 'di ba? Tama na yung kumbaga wag niyan tumagdag. 'Di ba? Kabilaan na nga yung banatan ngayon 'Di ba? comments ha. Eden Trinos, loko. Flor de Len, baga, walang himala. Panatik, buti naman. Diyan sa Katinyo, so sino ang papalit? Tingnan natin. Yun yung tinatanong ko. Sino ang papalit? Bakante nga Yan, there will probably another election. Election again. Yan. Pwede. Yun. Special Pwede. Dahil nga, di ba, ito sinasabi, si Uy, mawawala dyan, si Abante, hindi naman pwedeng umabante, talagang magkakaroon uli ng eleksyon yan. Ngayon, sino naman kaya ang tatakbo doon? Baka si Abante, tumakbo uli. Lumaban uli yan. O sino naman kaya yung hahalili kayo Uy kung sakasakali? Eleksyon. Kayo mga katunay, meron ba kayong hint? Sa tingin nyo? Sino ang hahalili kayo Uy na tatakbo kung sakaling magkaroon ng re-election? Diba? Kayo naman talaga ang kailangan kasi kung bakante yan, kailangan talagang hindi mababakante yung congressman na yan, posisyon na yan. Kailangan magkaroon yan. Diba? Kaya magkakaroon ng eleksyon yan. Ngayon, sino kaya? Diba? Tama. Special election. Special election. Abroad. Lol. Is it true that dapat naman talaga ganun she was fired as spokesperson? Kung ayaw na special election, di balik nyo na lang si Uy. Citizenship ang problema, kaso nga lang, binoto siya ng taong bayan Diba? It's what? Also the nerve, if she is... So, hindi ako sure nito based sa mga comments na nabasa ko, agree, special election para ma-determine sino ang uupong congressman sa 6th district ng ng Manila. Ang laki ng Maynila. Antabayan na lang natin ang further details dito. Hintayin din natin ang pahayag kampo ni Congressman Abante kung anong masasabi niya. Then of course, COMELEC. But alam niyo naman, ang desisyon ng Supreme Court, yun ang nasusunod palagi. Hindi mo talaga mabali. Parang kung nagsalita ng Supreme Court, yun na yun. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.